delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Isang magandang araw na naman po ng Sabado sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas 1 sa 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, napapanood din po tayo sa ating live streaming ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service at gayon din sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 10 na umaga. Dito pa rin sa ating programang Usap-Usapan. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Ako po si Ven Blones. Para sa ating unang pag-uusapan ngayong araw na ito, sa unang bahagi na ating programa, nako, dito sa ating kulturang Pinoy, kasama itong pag-uusapan natin kahit medyo nakakanerbiyos, pagka tayo tinatamaan nito. Ang sinasabi po natin ay tungkol dito sa kidlat. Ayun. Ikaw, Rolly, takot ka ba sa kidlat? Siyempre, di ba? Lahat tayo medyo takot sa kidlat, di ba? Pero alam nyo, maski dito sa ating kulturang Pinoy, kasali yung kidlat di ba? Minsan, pag talagang nangangako tayo, yung parang gusto nating patutuhanan, yung sinasabi natin, di ba? Meron tayong pangako na Pexman kahit tamaan ako ng kidlat. Pero wag niyo sasabihin yun at saka wag ninyong gugustuhin na kayo ay matamaan ng kidlat. Ito yung pag-uusapan natin sa unang bahagi, kasi napapansin natin ngayon na mukhang dumadami, yung natatamaan at namamatay dito sa kidlat. In fact, dun sa ibang bansa katulad sa Amerika noong 2009, marami ang nagkakaroon nagkakaroon ng casualties dahil dito sa lightning at 82% sinasabi nila ang casualties dito ay mga kalalakihan. Bakit kaya Bakit kaya mas maraming casualties dito sa kidlat ay mga kalalakihan? At saka alam nyo, yung nagiging permanent injuries daw niyan, medyo hindi maganda, nagkakaroon ng mga sleep disorder, kumbaga sa neurological. So mamaya, yan yung ating mga itatanong sa ating resource person mula sa DOST Pag-asa, isang weather specialist,
si Ma'am Ana Claren Horda. Via phone patch siya, no? Okay, sige. Ma'am Ana, magandang umaga po. Hello po, magandang umaga po, Ma'am Ben. Ayun, ang ating pong pag-uusapan tungkol dito sa kidlat. Alam nyo, dito sa atin, ginagamit ang kidlat pati sa panunumpa, di ba? Textman, kahit tamaan ako ng kidlat, pero naku, wag nating aanuhin yun, gagawin. Oo, delikado po ang kidlat. Oo, ayun ang ating pag-uusapan. Sa ngayon, Ma'am Ana, kasi parang dumadami daw. Ha? Kasi base doon sa mga nakita natin ng mga report, dahil dito lang sa atin sa Pilipinas lang, may mga nababalitaan tayo sa anumang lugar, sa Zamboanga, may nababasa tayo sa Pangasinan, Camarines Norte, saan pa ba? Ang dami nating nabasa na parating may ganitong casualty. So, sa ngayon ba, Ma'am Ana, may kinalaman itong climate change o climate crisis natin sa dami ng kidlat na tumatama? Opo, Ma'am. Yung kidlat po kasi, Ma'am, nangyayari po siya kapag meron po tayong thunderstorm o yung mga pag-ulan po sa hapon or gabi po natin madalas nararanasan. So, yung sa dami po, every may thunderstorm po, so may kidlat po. So, siguro po, mas nagiging aware lang po tayo ngayon. Kaya mas napapansin natin na parang dumadami. Pero dahil nasa tag-ulan po tayo ngayon, madami at madalas po talaga yung mga pagkidlat dahil nga mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan po natin ngayon dahil nasa tag-ulan na panahon po tayo. So talagang yung kidlat talagang sa tag-ulan lang, ano? Meron din po tayo kahit tag-araw po, yung tag-init po natin. Pero yun nga po, yung kumbaga po mas madalas siya kapag tag-ulan. Pero kapag tag-init po kasi minsan ay halos hindi po umuulan sa maghapon. So, mas madalas po siya kapag tag-ulan. Oho. Pwede bang mo sa amin, paki-explika, Ma'am Ana, no? Ano ba yung dala-dala nitong kidlat na ito? Bakit tayo nagkakaroon ng injury to the point na nagkakaroon din ng fatality? Opo, yung kidlat po kasi ay yun nga po, parang kumbaga yung clouds po natin, meron po yung mga positive and negative charges po, yung mga molecules po dyan sa cloud. So, nagbubungguan po kasi yung mga molecules po na yan. So, may electrical discharge po na nilalabas. So, yun po yung kidlat na kumbaga po, yun po yung nakikita po natin. So, yung kidlat. And then, yun nga po, may iba't ibang klase rin po tayo ng kidlat na kung saan yung iba, nasa cloud to cloud lang po. So, kung makikita po natin, yung ibang kidlat po ay para lang po tayong pinipicturan. So, yun po, yun yung isang tipo po ng kidlat na, yun po yung nasa cloud lang po. So, para ka lang pong pinipicturan. Ano ibig sabihin nun, Ma'am Ana, pag nasa cloud lang? Yung, hindi siya tumatama sa lupa, yes, parang ganon? Hindi po siya nagre-reach sa ground. So, bakit may ganon? Bakit merong nasa cloud lang, meron tumatama sa lupa? Ano yung nagiging dahilan? Opo, iba-iba po yung, kumbaga po, type po ng ating kidlat. So, isa po yun. Tapos, and then meron pong pangalawa, meron po tayong tinatawag na fork lightning. So, yung lightning naman po na yun ay from cloud. Yun po yung madalas din natin nakikita na tumatama po sa ground. So, yun yung type ng kidlat na bumababa po sa ground. So, iniisip ko yung mga bumababa na yan sa ground, ito yung medyo delikado. Yes, tama po. Yan po yung delikado. Oo. And then, meron din pong pangatlong type ng kidlat na kung saan ay mas delikado po ito pero rare or madalang po natin maranasan or makita yung ball lightning po. So, parang malaki po siyang kidlat na kumbaga pag natamaan ka po agad or yung poste, kapag natamaan po yung poste, posibleng maputol po yung poste sa lakas po ng kanyang Pero yun naman po ay rare or madalang po. So, madalas po talaga natin nakikita yung sheet lightning, yung para ka lang pong pinipicturan. And then, yung pangalawa po, yung makikita po natin ay yung cloud to ground po na kidlat. So, makikita natin parang beautiful disaster din po siya kasi kapag from afar or pag malayo ka po, kala mo po ang ganda kasi para po siyang painting lang na tumatama po sa cloud to ground. Totoo yun. Pero, Ma'am Ana, sabi mo kanina merong mga electrical charge. Tama ba yung yung termino? Pero kasi, paano natin i-describe? Halimbawa, voltahe. Yon, gaano kalakas yung voltahe na tumatama sa ground, yung mga kidlat na yan. At saka, yung usually na nakamamatay o nagkakaroon ng injury.
Actually po, malakas po talaga siya. So, di lang po makakapagbigay ng ilang voltage po siya, yung conversion niya po sa voltage. Pero, sobrang lakas po niya na posible po maapektuhan po talaga yung katawan po natin kapag nadaanan o natamaan po tayo ng kidlat. At even nga kapag, kunyari, directly po sa isang tao, yun nga, posible rin pong magdulot po siya ng fatality. Paano ba yung nangyayari, no? Kasi may mga na babasa tayo na yung mga iba naman natatamaan pa rin ng kidlat. Minsan kahit nasa loob na ng kubo, for example, ano, o kaya nasa loob ng bahay, o kaya ay sabi nila kasi wag iiwas tayo dun sa mga matataas, 'di ba? Yes, Kasi yun yung una daw na tama po. na tinatamaan. So, gusto ko lang malaman kung fact ba yan o myth, at ano ba yung mga myth at saka mga fact pagdating dyan sa lightning o kidlat. Una po siguro yung kapag nasa loob po tayo ng bahay, parang kinagawian na rin po dati na nung usap pa po yung mga yung TV po na may antena. So, yun pa po yun dati, no? So, mataas po yung antena eh. So, kapag yun po yung unang tatamaan po ng kidlat, so, posibleng dumaloy po yung kidlat o yung electricity dala ng kidlat. So, yun po, posibleng masira nga po yung appliance po natin o yung for example, yung TV, posible nga po siyang masira dahil nga may electrical discharge or meron po electricity na kaya pinapatay po natin yung TV. Yun po ay fact. Yun po ay tama. Pero siguro po yung myth po siguro natin masasabi ay yung kapag yung kanina po narinig ko din na lalaki lang po yung tinatamaan ng Yes. kidlat. So, Hindi naman, pero malaking porsyento. Oo, yung male, yung sa siguro- kanilang statistics. Opo, siguro po ma'am, kapag lalaki lang po yung tinatamaan, siguro po mas madalas pong nasa labas yung lalaki. Oo nga naman. Opo, Oo. baka po ganun yung, pero hindi naman po namimili yung ng gender po. Opo, hindi naman. Kala ko may gender bias din ang kidlat. Gender bias. Oo, Wala naman po. wala pa. Oo, Wala. talagang kasi ang mga lalaki madalas ang nasa labas. Labas, opo. Oo. Pero totoo ba na pagka kumikidlat dapat patayin ng cellphone o okay lang? Sa ngayon, hindi naman na po kasi meron, yung mga poste, actually, yung ibang poste po or karamihan ng poste po natin ngayon ay meron na pong lightning arrestor na tinatawag. Okay. So, kapag, kumaga po, di ba, yung poste po, matataas. So, kapag may kidlat, doon na po didiretso. So, na-arrest na po. Meron na pong So, ganun hindi na naka-install pumupunta doon sa Yes, iyong opo. sa iyong cellphone. Cellphone, hindi na Oo. po. Maliban na lang kung nandun ka, siguro lang to, no, Ma'am Ana? Opo. Siguro kung dala ka ng cellphone tapos wala namang matataas na, mas mataas pa kaysa sa'yo dun sa lugar na yon. Possible yon, di ba? Yes, tama po, Ma'am Ven. Yun Oo. doon na lang po siya madalas mangyari sa mga open ground na wala pong matataas na areas or for example, open ground po siya and then may isang puno lang po na pinamataas. So, madalas doon nga po sa puno tatama bago po sa'yo. So, kapag ganun po yung area, doon po talaga madalas ang tinatamaan po ng kidlat or Oo. doon po dadaan madalas yung Oo. Ano usually ang nangyayari? Meron ba tayong mga datos, Ma'am Ana, for example, kung katulad nun, may nabasa tayo, totoo ba yon na halimbawa nagkaroon ka ng injury, medyo magkakaroon ng problema sa isip o mga sleep disorder, ano ba usually yung nagiging permanent injury na dahil dun sa kidlat o lightning? Yes nga po, yun na po, madalas nagkakaroon po siya na epekto po sa ating katawan kapag natamaan po tayo nun. So, posibleng, it depends po kasi kung gaano po kalakas po yun tama sa atin nung kidlat po. So, yun, hindi ko lang po masasabi rin kung ano yung mga posibleng maging epekto po nun sa katawan. But definitely po, since meron pong since natamaan po tayo, so posible po meron po epekto po yun sa ating katawan. Pero may datos ba kayo, Ma'am Ana, sa inyong pag-aaral kung kumare sa isang taon, ilan yung mga talagang fatality na dahil dito sa kidlat o lightning, yung mga nai-injure, meron ba tayong mga ganong datos? Posible po siguro, Ma'am Ven, sa NDRRMC po, meron po silang datos po doon. Pero dito po sa pag-asa po kasi, ang inalam lang po natin yung mga causes po, ano po ba yung iba't ibang klase, at paano po ba nabubuo yung mga kidlat. So, yung part po, kung ilan na po yung namamatay, ay posible po yung NDRR po natin yung may datos po. Oh, okay. So pero ito, yung tinatanong, nasa isip ko kanina, meron bang sinasabi silang direct at indirect strikes ng kidlat
sa mga tao o dito sa mga lugar? Yes po, yung iba po kasi ay, kumbaga po, ang tinamaan po talaga, for example, yung puno, and then ikaw medyo malayo ka naman po doon, and then sa puno pa rin po siya dumaan, pero yun nga, malapit ka po doon, and then may bodies of water, so pwedeng masabi na indirect po siya, pero naapektuhan ka pa rin kasi malapit ka po dun sa source ng tinamaan. So, posible rin po yun na magkaroon po ng epekto po sa'yo. Or sa Okay. tao po na posibleng tinamaan po nung kidlat. Ayun. So, ganun pala yun. Ano? Indirect at direct din na pag-strike Opo. ng kidlat sa atin. Pero ito, sabi mo kanina, wala talaga siyang kinalaman sa climate change. Yung sa ngayon, wala bang, kumbaga, mas malalakas daw yung kidlat ngayon, mas marami, so wala tong kinalaman. Sa ngayon, sa ating pag-aaral po ay wala pa naman po tayo nakikita na gano'n. Yung dami po ng kidlat ay nakarelate po sa climate change. So, mas marerelate ko po siya, ma'am, na kapag tag-ulan po, mas madami po talaga yung mga lightning occurrences dahil nga mas mataas po or mas since ang pinag-usapan po natin kapag may ula or kapag may thunderstorm po, may mga pagkidlat po talaga tsaka pagkulog. So, mas madami po siya during the tag-ulan season po natin kumpara po kapag tag-init po. Oh, totoo ba, Ma'am Ana, na usually common itong nagkakaroon ng mga victim o nabibiktima dun sa mga rural areas? Posible rin po, pero yun nga po, wala po tayong datos po ngayon na kung ilan po yung or wala po mga pag-aaral din kung mas madami po sa rural area. Okay. Pero kung may possibility na gano'n, ano kaya ang nagiging dahilan? Siguro nga po hindi ko talaga po masasagot kung ano po yung posibleng reason po bakit po dun sa area po na. Oo. Siguro ma'am, maganda rin po siyang pag-aralan po kung ano po yung mga possible Yun po. na nga eh. Oh, ito Ma'am Ana ha, na meron din tayong mga naririnig na may mga pwede bang gawing may mga pag-aaral na pwede daw na itong kidlat ay makolekta natin tapos magamit natin bilang reserba na enerhiya. Pwede ba 'yon? Ayan ang hindi ko rin actually ma'am, hindi rin po ako sigurado ma'am kung for example, aware lang po kami na meron pong mga lightning arrestor itong ating mga poste po ng kuryente, pero hindi po natin sure kung ano po yung iba pa po nilang gamit or ano po yung ginagawa po doon. Pero wala kayong mga ganon na kumbaga ay napapag-aralan na pwedeng magamit o makolekta. Opo ma'am, siguro ma'am hindi na po siya sa pag-asa po, posible na po kung meron po mga engineers or electricians po yung, for example, yung Meralco or yung mga company po natin, so posible sila po yung mag-conduct ng ganung study. Pero possible ba yun? Sa tingin mo, Ma'am Ana? Through research ay posible naman po siguro or depende po sa magiging outcome po ng research po ng mga electrical engineers po. Okay. So, sa ngayon, Ma'am Ana, no, gusto natin ding malaman kung itong, kasi nga, sabi nga natin kanina, medyo napapadalas nga yung mga tinatamaan ng kidlat, no? At mostly, sinasabi nila, nandun sa rural area. So, ano yung mga pwede nating, kumbaga, ay maging tips dun sa mga kababayan natin para maiwasan nila itong mga kidlat na ito? Okay po. Una-una po kapag dito po sa Pag-asa, nag-i-issue po tayo ng mga thunderstorm advisory. So, makikita po natin doon anong areas po yung makakaranas ng mga pagkulog, pagkidlat, or thunderstorm nga po within 2 hours po. So, may lead time po tayo doon na 2 hours. So, una po kapag may na-receive na po tayo or nakita natin na possible po yung thunderstorm sa area po natin, siguro po paghandaan na po natin agad na magkakaroon po ito ng kidlat at kulog. So, hanggat maaari, kung kaya naman po natin na hindi lumabas, ay wag po muna tayong lumabas. Or kung sakali naman po na nasa labas na tayo, narinig na po natin na kumukulog or nakita natin na kumikidlat na po at paparating na po yung pag-ulan, ay wag na rin po tayong mag-atubili na pumasok po or kumbaga magpunta na po tayo sa office or dun po muna tayo sa area natin na kung saan ay safe po tayo. Normally kapag thunderstorm naman po yung cause ng mga pag-ulan, ay tatagal lamang po ito ng mga
15 minutes po yung pinamabilis and then or up to 2 hours. So, para po siguro sa safety po natin ay dun po muna tayo sa safe area. And then kung yun nga po, kapag nasa open na lugar po tayo, tapos tayo lang po yung pinakamataas na object po sa area po na yun, ay siguro po maghanap po tayo ng pwede po nating pag-shelteran or pagtaguan po na area. At yun nga, yung water po kasi ay yan po madalas dyan, daluyan po yan ng electricity. So hanggat maaari ay lumayo din po tayo sa bodies of water. Yun. Ayun, okay. Pero halimbawa ba, Ma'am Ana, may ano ba, may alam ba tayo din sa survival rate? Halimbawa natamaan tayo ng kidlat, gaano yung porsyento na magsusurvive tayo at hindi? Opo, yun lang ma'am, ay wala rin po tayong datos dito sa Pag-asa po tungkol po sa mga survival rate po kapag tinamaan po ng kidlat. Okay, so yung talagang sa Pag-asa ay yung kung paano lang tayo makakaiwas. Yes, Oo, dito sa lightning o yung mga kidlat. At muli, inuulit natin, Ma'am Ana, no, sabi mo nga, walang kinalaman ang climate change kasi nandyan lagi ang kidlat. Ngayon ay sabi mo parang nababalita lang. Mas nababalita ngayon compared dati. Siguro posible po na mas aware na po tayo ngayon sa mga ganito po, kaya mas parang nagiging alarming po siya sa atin. Pero yun nga po, dati pa rin naman po ay meron din naman po mga naranasan ng mga pagkidlat, mga pagkulog. Meron din naman po dati. Ayun, okay, sige. Anyway, Ma'am Ana, maraming salamat at least meron tayong natutunan, no, tungkol dito sa pag-iwas sa kidlat at saka kung ano-ano yung mga klase ng kidlat na yan. May iba-iba pa palang klase, no? So, muli yung iyong message sa ating mga tagapakinig, Ma'am Ana. Yes po, sa ating mga tagapakinig po ngayon ay meron po tayong binabantayan na bagyo sa loob po nating area of responsibility. Ito po si Typhoon Goring. So ngayon po ay nasa layo na po itong 185 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan, at inaasahan po natin na magdudulot po ito ng malakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan partikular na dyan nga po sa may Cagayan Valley region, pati na rin sa Aurora. At bukod po sa mga areas na yan, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila or malaking bahagi po ng Luzon. Simula po ngayong araw hanggang sa next week po to, dala naman po ng habagat. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Okay, ayan. Ako, babantayan natin na naman si Typhoon Goring. Anyway, maraming salamat po ulit, Ma'am Ana. Maraming salamat po, Ma'am Ben. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, si Ma'am Ana Clauren Horda, DOST Pag-asa Weather Specialist. At pinag-usapan natin ang tungkol sa kidlat. Oo, kasi may nabasa tayo na yung may mga tinatawag sila na mga super bolts, no, yung mga kidlat. Yung mga typical lightning, yung mga typical na kidlat, actually, sabi doon umaabot ng 50,000 degrees Fahrenheit. Fahrenheit, oo. So, naku, pag yun yung tumama talaga sa'yo, talagang pero hindi, may iba naman na nai-injure lang siya talaga. Ayun. So, yan, nako. Kaya, yung meron pa nga tinatawag nga ng mga super bolts daw. So, mag-ingat po tayo talaga dyan, sa kidlat. O sabi dun sa isang research, ang typical lightning bolt daw ay nagdadala ng 50,000 amps, tapos tens of millions of volts and can reach 50,000 degrees Fahrenheit. Nako. At nako, milya-milya po ang tinatravel niya yung tinatakbo. Hindi lang yung pagtama sa iyo, pagbaba doon sa lupa, yun na. Hindi. Magta-travel pa ito ng mahigit sa 100 milya. So, nako, kaya hahabulin ng hahabol ng hahabol yung kidlat. Kaya dapat pagka nakikita nyo, tama yung sinabi ni Ma'am Ana kanina, pag medyo masama na ang panahon, pumunta na kayo dun sa mga lugar na medyo may mababa compared dun sa mga nakapaligid na na mga matataas na building. At kung pwede, wag nang lumabas, no? Kayong mga lalaki kasi kahit na kumikidlat, lalo ka na, Rolly. Gustong-gusto mo lumalabas pag kumikidlat. Ayan, kaya tuloy kayong mga kalalakihan, kayong mga pinakamarami na porsyento, 82% kayo na tinatamaan ng kidlat kumpara sa mga babae. O din natira na lang
82% mga lalaki, di ilang porsyento na lang? 18% lang ang mga babae na tinatamaan ng kidlat. Si Rolly ba naman hindi na kidlat din to Hindi na kailangan tamaan ng kidlat to dahil siya na mismo ang kidlat. Bahala na kayo kung ano iisipin nyo pagdating doon sa kung anong kidlat. Anyway, maraming salamat po muli kay Ma'am Ana ng DOST Pag-asa. Samantala, sa ikalawang bahagi po, nako, pakakasama naman po natin ang Regional Chief ng Legal Division ng Regional Adjudication Branch 4B ng HSAC, no, ng ng HSAC mamaya. So, antabayanan po ninyo. Ito, pag-uusapan naman natin yung mga tungkol sa mga problema dyan sa subdivision ulit, no? Yung mga homeowners natin na madalas nagkakaroon ng problema. Yan po ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi. Kasama po si Attorney Bernardo Homer Tabunyar. Ayun. Sabi nga natin, Chief of Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission o ng HSAC, Regional Adjudication Branch 4B. Ang haba. Sige, mamaya makakasama po natin. Kaya antabayanan po ninyo yung may mga problema ng mga homeowners natin sa mga iba't ibang subdivision. Ayan, sa ikalawang bahagi po, meron lamang tayong ilang mga paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Meron na po tayong 29 na minuto makalipas ang alas 9. Antabayanan naman po at panauhin natin sa loob mismo na ating studio ang Chief ng Legal Division Regional Adjudication Branch 4B ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Pag-uusapan pa rin natin ang mga nagiging problema ng ating mga homeowners dyan. So, ito na tayo. Pakilala na natin ang ating panauhin na narito ngayon sa loob ng studio, si Attorney Bernardo Homer P. Tabunyar. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am, at magandang umaga din po sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa inyong programa. Ayan. Tinitignan ko kung alin yung iyong mikropono. Hindi ko makita. Kaya binuksan ko na lahat. Ayun, okay. Ayun naman pala, may ilaw naman pala. Okay. So, Attorney,
Ano bang tawag sa'yo? Attorney Bernard ba? Ano ba? Paano ko ba kita tatawagin? Attorney Bernard? Bernard na lang po. O Nardo? Pwede din po. Pwede Bernard na din. lang po, ma'am. Attorney Bernard. Sige, Attorney Bernard. So, para dun sa mga hindi nakadinig, no, nung mga nakaraang araw tungkol dito sa Homeowners Association, siguro ipaliwanag muna natin ano ba yung mga Homeowners Association na yan dun sa mga subdivision. Yes po, ma'am. Ang Homeowners Association po, ito po yung mga samahan po ng mga miyembro po. Sila po yung dapat nakarehistro po sa DHSUD para magkaroon po sila ng para kilalanin po sila ng mga ahensya po. Yung Okay. So, talaga silang kinikilala, no? Yes, na po. mga legit talaga. Opo. Itong mga homeowners na to, ano ba yung mga usually na mga ginagawa niyan para dun sa subdivision? Dapat na ginagawa nila para dun sa subdivision bilang mga officer, yung mga officer ng homeowners? Yes, ma'am. Unang-una po, ang Homeowners Association po, syempre dapat po may support service. Lapit po sa micro. Ayan. Ganun, parang ganito, nakatapat talaga. Ayan, Yes, okay. ma'am. Unang-una po, syempre, ang Homeowners Association po, dapat po may support services po sila sa kanilang mga miyembro po. Yes. So, dapat po mag-provide sila ng mga Mga serbisyo, no? Yes po, opo. Oo, dun sa mga homeowners Yes, ma'am. dyan. Kasi, ma'am, nagbabayad. Yan ang unang-una. Opo, kasi naniningil po sila ng Oo, dues po eh. tama. Nagbabayad din po yung miyembro. So, marapat lang po na mag-provide din po ng mga services ang Homeowners Oo. Association po. Dapat kasi sila yung mga namumuno doon, inilagay sila doon, 'di ba? Yes, ma'am. So dapat maibigay yung serbisyo para doon sa mga homeowners. Opo. Ngayon, ang tanong, kung meron tayong homeowners association, dapat isa lang ba o pwede silang maging dalawa na nakarehistro sa isa lang na subdivision? Okay po. Ma'am, ayon po sa Section 26 Ayan na naman yung mga section O sige. Sige, Bakit Attorney ko lang po Bernard. i-explain po Okay. natin. Ayon po sa Section 26 ng 2021 Revised Implementing Rules and Regulations po ng Republic Act 9904 o mas kilala po sa tawag na Magna Carta for Homeowners po. Aha. Ang general rule po ay isang homeowners association o HOA lamang po ang nakarehistro sa Department of Human Settlement and Urban Development o Okay, DHSUD sa po. DHSUD, Yes po. okay. Subalit po, kung ang subdivision po ay may maraming phases po, pwede po yung mga phases po mag-rehistro ng kani-kanilang homeowners association po. Depende Okay. po sa usapan ng miyembro. Halimbawa po, ma'am, sa isang subdivision po, maraming phases po. Pero ang napagkasunduan po ng mga miyembro Yung phases po, hindi mo yung Yes, ma'am. phase. Phase 1, phase 2. Phase 1, phase 2, phase 3. O Yes, yun, okay. Halimbawa po, kahit marami pong phases yan, ang napagkasunduan po ng mga miyembro ay isang homeowners association lamang. Isang homeowners association lamang po ang dapat i-rehistro po sa DHSUD. So, depende sa napagkasunduan. Yes, po. Pero pwede ba, legit ba, kung halimbawa dalawa ang gusto ng mga homeowners? Hindi pwede. Hindi po, ma'am. Talagang isa lang? Yes po, opo. Okay. So, hindi pwedeng magparehistro ng dalawa. Opo. So, dun sa tanong ko, hindi pwede, no? Okay. So, paano kung halimbawa nga, hindi nga pwedeng dalawa. Kung halimbawa nga naging dalawa, Opo. o minsan, mas marami pa, no? Sa dalawa, yung nairehistro na homeowners association dun sa isang subdivision. So, paano yon? Ma'am, ang tamang proseso po dyan ay dapat po, kung marami pong homeowners association na nagkiklaim po, ang tamang proseso po dyan ay dapat po maghain sila ng reklamo sa aming ahensya, Okay. sa Human Settlements Adjudication Commission po o HSAC. Ang aming pong ahensya ang magre-resolba po sa issue kung sino sa kanila ang lehitimong HOA po. Ang desisyon po niyan sa pagiging lehitimo po ay depende po sa ebidensya o dokumento na kanilang ipipresenta. Okay. Yun po, ma'am, yung nabanggit ko kanina, maaari po nilang silipin yung Magna Carta for Homeowners kasi Okay. doon po nakasaad ang alituntunin po patungkol sa administratibong pagdetermina Okay. sa pagrehistro ng mga asosasyon. Okay, so doon sila magbabase. Yes. Kung alin ang mas legit. Yes po. Tama? Opo. Okay, so kung... pero bakit nangyayari yung dalawa? Matanong lang kita, Attorney Bernard, bakit nangyayari na nagkakaroon tayo ng dalawa na nairerehistro o mas marami pa na homeowners association o HOA? Kasi po, ma'am, before po, pwede po magrehistro ng homeowners association sa SEC po. Aha. Tapos nung nagkaroon po tayo nung RA 9904 po, Okay. yung pagsasabatas po ng HLURB, Okay. before po, yung HLURB po, sa kanila po dapat nirerehistro na yung mga homeowners. So from SEC to HLURB? Yes po. Okay. Ngayon po, nung nagkaroon naman po tayo nung RA 11201 po, yung nagkaroon po ng DHSUD Okay. at saka HSAC,
Okay. May saklaw na po sa registration po ng HOA ay ang DHSUD na po. Oh, so from SEC to HLURB to DHSUD. Yes po. So, marapat po na... So, ang nangyayari po, Attorney Bernard, so ang nangyayari, yung mga iba nakarehistro sa SEC. Yes po. Yung dati pa. Opo. Tapos nagparehistro, paano yun? Nagparehistro na sa DHSUD? Parang ganon? Ano po ba, marapat po na, halimbawa po sa SEC po nakarehistro, dapat po tina-transfer po nila yan or re-register po ulit nila sa DHSUD. Minsan po, meron pong mga ibang homeowners association na baka in bad faith po sila, Okay. register po nila sa DHSUD po. Pero alam po nila na may nakaregister pa rin po sa SEC. So doon nagkakaroon ng doble. Yes, Kasi may nakarehistro pa dati sa SEC. Ang ginagawa nila, nagbubuo sila ng ibang asosasyon na irerehistro naman sa DHSUD. Yes, po. Oo, kasi ito na yung pinakabago base doon sa RA na binanggit mo kanina. So ganun pala yung So ayan, ano na ang mangyayari kapag nagkaganon? Yun po ma'am, katulad po nung nabanggit kanina doon po sa Magna Carta for Homeowners, ang unang-unang titingnan po natin dyan, pwede po natin tignan, ay kung yun nga po, may HOA registration po sila sa DHSUD or kung na-transfer po nila. Okay. Ang pangalawa po natin pwedeng tingnan dyan ay kung sino po yung unang nagrehistro sa DHSUD po at nagsumite ng mga requirements po. Okay. So dapat kahit nakarehistro ka na sa SEC before, kailangan magrehistro ka pa rin? Yes. Tama ba? Sa Yes po, ma'am. DHSUD? Okay. Or isasalin mo? Ganon? Yun po, aanyahan po natin ng mga homeowners association na nakaregister po sa SEC to transfer po Okay. or re-register po sa DHSUD. Okay. So ngayon, pag may nagtayo din ng sarili nilang asosasyon na bago na inireport nila o sinumite nila, ni-register nila sa DHSUD, yung dating nakarehistro sa SEC na asosasyon, wala na yon. Hindi, kikilalanin pa rin po siya ma'am kasi we will consider po na since siya po yung unang nagrehistro po. Okay. Kasi pwede nga po natin tingnan na baka po si nagrehistro kay DHSUD is in bad faith po. Okay. Doon na po papasok ang aming ahensya na titingnan po namin sa mga dokumento po na submit po nila ang ebidensya po. So doon natin iwi-weigh kung alin ang mas dapat na maging lehitimo o maging legitimate. Yes, ma'am. Paano yun? Kung halimbawa, may mga nagsasabi na nagmamatigas, yung halimbawa sinabi na hindi kayo ang legit, ito ang legit, pero nagmamatigas. Paano? Pwede ba yung inaapela pa ba yan? Ano ba? Yun po ma'am, doon po ulit papasok ang aming ahensya. Kami na po ang magre-resolve noon, yun po. Consider po namin, yun nga po yung kung sino po yung unang nag-register po, whether kung sa SEC or DHSUD po, at sumuti po ng kanilang requirements. Yun po. Okay. Mga gaano katagal ba yun? Kunwari, nagkaroon ng ganyang kaso, no? Nagkaroon ng dalawang gaano katagal yung process? Ma'am, depende po yan sa mga parties po. Pero normally po yan, mga 60 days po, nare-resolve na po yan. Okay, so after 60 days, sigurado mariresolve. More or less po, Oo. Now, hindi na yan pwedeng i-apela. Pwede po, ma'am. Okay, paano i-aapela? For example, yung isang hindi kumbaga, hindi sila yung napayagan na asosasyon. Pwede pa silang mag-apela? Yes po, ma'am. Ang proseso po sa aming ahensya po ay pag nag-decision po ang aming regional adjudicator, kunwari po hindi po favorable sa kanila, pwede po silang mag-file po ng appeal sa commission namin, and then pwede po silang mag-motion for reconsideration, Okay. at saka pwede rin po silang ulit mag-file ng appeal sa commission and bank po namin. So ilang apela pwede? Hanggang Dalawa? Court of Appeals po, pwede po. Hanggang Court of Appeals. Umaabot pa ba yan sa Korte Suprema? So hanggang doon sa mga Court of Appeals lang talaga siya. Okay. Anyway, basta marami pa rin naman na apela ang pwedeng, matagal na naman yun, Yes, so, ma'am. paano yan habang may apela? Sino ang sinusunod? Yung dati pa rin? Yun nga po, ma'am, ang medyo concern yun kasi normally po, ang homeowners association po yan, minsan 1 year or 2 years po. Nagbobotohan po yan. Oo, nagbobotohan Kaya sila. po, pinipilit po ng aming ahensya po na isettle po agad ang dispute po regarding po sa homeowners po. Oo. Ano ba dapat usually ano yung ginagawa ng commission para talagang maisettle ng mapayapa yung mga ganitong dispute? Once naman po ma'am na-file na po sa aming ahensya po yan,
ang regional adjudicators po namin, kaagad naman po nilang dinidesisyonan yung mga ganyan issue po. Oo, kasi medyo ano yun, ano? Yun na nga, halimbawa itong, yung isang HOA, kasi sabi nila merong isang HOA na rehistrado nga sa SEC, pero patuloy pa rin yung kanilang isinasagawang operasyon. Valid ba yon? Yes po ma'am, katulad po nung nabanggit ko po kanina, ang mga nakarehistro po sa SEC ay patuloy pa pong kikilalanin hanggat wala nga pong ibang HOA na nag-register po sa DHSUD para wala pong conflict. Kaya po yun po, hinihikayat po namin lahat po ng naka-register po sa SEC to transfer po and re-register po sa DHSUD po. Oo, dapat mag-re-register kayo kasi para talagang maging lehitimo sila, no? Legit talaga Yes, ma'am. na asosasyon. At yun naman mga ano ba usually nagiging dahilan bakit meron ng isang asosasyon, meron pa rin isang asosasyon na gustong magtayo? Ano ba usually yung nagiging dahilan? Ang possible ma'am na rason po dyan, baka yung mga miyembro po, hindi po sila nagkakasundo-sundo. So, magtatayo na lang po sila siguro ng isa pang homeowners association po. Okay, kasi siguro baka naman yung iba hindi na ibibigay sa kanila yung tamang serbisyo, Yes 'di ba? po, opo, tama. Kaya bakit hindi na lang nila hintayin yung botohan? 'Di ba? Bakit Opo. kailangan mo magtayo? Ma'am, depende na po sa kanila yan. Kasi kung pwede naman nilang 'di ba, na anuhin yung botohan, mas maganda siguro yung ganon kesa ang tawag dito, kaysa sa nagkakaroon pa kayo ng mga problema sa pagdoble-doble, di ba? Tama po. Oo. So, meron bang mga nakaraan na mga kaso na ganyan na nagkakaroon ng doble na asosasyon na naghahati na lang? For example, sabi mo nga kanina kung maraming mga phase, yung isang subdivision, naghahati na lang itong dalawa. Pwede ba yung ganon? Ma'am, yung ganyang concern po kasi is with the DHSUD po muna bago po mapunta sa aming ahensya. So, si DHSUD po, itatry po niyang ayusin po yung Homeowners Association po muna sa kanila. Pero hindi talaga pwede gano'n kahit maraming phases, yung isang subdivision. Pwede po ma'am, pag maraming phases, isang HOA per phase, pero yun po, depende po sa usapan nila. Kunwari nga po, isang HOA sa buong subdivision, yung po ang agreement nila, yun po ang masusunod. Kunwari po, per phase. Phase 1, iba po ang HOA. Phase 2, iba po. Yun po ang kasunduan nila. Pwede rin po. Pwede kung napagkasunduan nila. Yes po. Pero kung hindi nila napagkasunduan, kuwari isang buong subdivision, hindi nila pwedeng hati-hatiin, Yes di ba? po, opo. Ayun. So talagang kailangang irehistro talaga ang isang HOA sa isang ahensya. Yes po ma'am, mandatory po siya ma'am. Ayon nga po dun sa Magna Carta for Homeowners po, mandatory po ang pagrehistro ng HOA sa DHSUD po. Kasi po doon po magkakaroon ma'am ng legal personality po si HOA. Ang ibig sabihin po ng legal personality, katulad nga po ng napag-usapan natin kanina, kunwari po si HOA, nag-file po siya ng kaso laban sa kanyang miyembro. Halimbawa po, hindi po nagbayad ng homeowners Fee. dues po. Oo. Dahil na rehistrado po si HOA, mayroon po siyang legal personality, pwede po siya maghain ng kaso laban sa member. aming ahensya po, opo, laban sa miyembro. Okay. Kikilalanin po namin siya. Okay. Kung yung miyembro naman na mag-file ng case dito sa HOA, pwede din. Pwede din po. Oho. So, pareho din yung proseso naman. Opo. Okay. So, usually talaga, ang mga homeowners na ito, dapat talaga ay kumbaga, kukonsulta muna sa HSAC. Tama ba yun? Bago sila mag-file o kahit mag-file na sila? Ma'am, dapat po muna, ang una po, ang homeowners, pupunta po muna sa DHSUD Sa po. DHSUD na. Okay. Kasi sila po, ma'am, Direkta na sa DHSUD. Yes po, sila Okay. po ang may division po ng mga HOA registration po. Kung hindi po nila masettle po doon, that's the time po na pwede na po silang pumunta sa amin ahensya po. Okay. Pagka nakaano na sila sa DHSUD. Yes po, ma'am. Pero ano yung pwedeng mangyari daw kung hindi nakapag-transfer ng registration o hindi nagrehistro ang HO o ang HOA sa DHSUD? Yan po. Katulad po nung nabanggit ko kanina ma'am, no, si HOA po, pag rehistrado po sa DHSUD, may legal personality po siya. Ngayon po, kung si HOA po or HOA ay hindi po rehistrado sa DHSUD, wala po siyang legal personality. Ibig sabihin po noon, hindi po namin siya kikilalanin. Halimbawa po, nag-file siya or naghain po siya ng kaso sa aming ahensya, since wala po siyang legal personality, hindi po siya nakikilalanin ng aming ahensya. Pero po, kahit wala po siyang legal personality, yung nabanggit niyo po kanina, si miyembro po, pwede po siyang mag-file pa rin po
maghain ng reklamo laban doon sa HOA po. Patungkol po sa mga rules and regulations po nila sa HOA po. Oh, ano ba usually yung mga rules and regulations na dapat sundin natin? Yan po ma'am, nakapaloob po yan sa ano nila. Sila mismo gagawa. Yes po, opo. Yung HOA mismo. Yes po, opo. Na ito yung kailangang sundin. Opo. Pero wala bang ano yan? Bawa, yung rules na yon, saan siya naka-angkla? Saan naka-anchor itong rules na ito na ginagawa ng isang HOA? Yan po ma'am ay kasama po sa sinasama, pag nagparehistro po sila sa DHSUD, kasama po yung bylaws po na sinasubmit po nila kay DHSUD. Oho. Pero yung bylaws na yan nila, may pinagbabasihan din ba sila o sila lang talaga mismo? I mean, may naka-angkla ba yan sa isang batas din o sa rules ng DHSUD? Paggawa po ng Yung bylaws, paggawa ma'am, nila ng bylaws? guided pa rin po sila ma'am ng Magna Carta po for homeowners. Ayun, yun ang sinasabi natin. So may Magna Carta for homeowners. Yes po. Ano ba usually yung mga nakalagay dyan sa Magna Carta na yan? Yung mga ano lang, yung mga basic doon sa mga Magna Carta for homeowners na yan. Meron ba? Yes ma'am, syempre ang unang-una po ang protection po ng ating mga miyembro po nakalagay din po sa Magna Carta for homeowners at ang proseso po din ng pag-apply ng registration po sa DHSUD nandun din po sa Magna Carta for homeowners. O yun, nasa ano. Basta, usually, nakaano lang doon sa Magna Carta for homeowners, yung service na ibibigay natin doon sa mga miyembro. Opo. Doon ng HOA, no? So, basically, syempre, yung mga services na dapat para sa ikagaganda ng kanilang subdivision, ano tawag dito, yung peace and order, di ba? Sa loob ng subdivision. Pero yung isang miyembro ba, pwede ba siyang umangal? Halimbawa, kung napakarami na ng mga hinihingi ng HOA sa kanila para dun sa service na ibinibigay, meron bang ano din, may mga fee din ba, standard na uniform na fee o dues na kailangan singilin yung HOA sa mga miyembro? Ang fees po ma'am or ang dues po, ayun din po, nakapaloob din po yun doon sa bylaws po na gagawin or So sila din, hindi Yes po. uniform. Opo. So walang sinasabi ang Magna Carta for homeowners na ito, hanggang dito ka lang. Wala po ma'am. Kasi ma'am, pag bylaws naman po, they will all agree naman po doon sa ano po nila. Okay. So pag sinabi kong kailangan mo magbigay ng 5,000 isang buwan. Siguro ma'am, depende naman po kung commensurate naman po sa services na kayang ibigay ng HOA. Depende rin po siguro sa subdivision niyo. Ayun pa, no? Siyempre, pag medyo social ang subdivision mo, medyo malaki-laki siguro yun, ano? Compared dun sa maliliit. Pero kasi halimbawa nga, kahit maliit, sinabi ko dun sa bylaws, kailangan 2,000 a month. Aba, medyo malaki-laki yun, di ba? Yes po. So, madalas kasi yun yung nagiging problema, yung mga dues. Tapos minsan, hindi na ibibigay yung tamang serbisyo, di ba? Nung mga officers natin sa HOA, di ba? So, kaya dyan yung nagiging problema. So, dun sa mga nakikinig sa atin, dun sa mga namomroblema, diyan sabi dito, ito, babasahin natin, ha? Si Ma'am Adelaida, tama ba to? Redosendo. Okay, watching pala yun. Isabel Red, sabi niya, dito po sa NMVMHA, ang namumuno po ay nagpa-eleksyon na hindi, siguro na hindi sa bylaws. Ibig sabihin, hindi nakasulat doon sa kanilang bylaws, yung pagpapa-eleksyon nila. No meeting, no update po ang namumuno sa mga miyembro kung anong ipatutupad. So, paano yung pwede nilang gawin doon? Ma'am, yung mga Attorney? ganyang bagay po ay saklaw po muna ng DHSUD po. So, si DHSUD po muna ang Okay. Hindi, nagpa-eleksyon, wala sa bylaws. Pwede ba yon? Ano ba? Depende po yan, ma'am. So, depende na po sa... Yun Tapos po. no meeting, no update daw. Doon sa mga miyembro na may eleksyon. Ma'am, maganda po. Pumunta na lang po sila sa aming ahensya, ma'am. No? Para doon na lang po namin sagutin. Okay. Ayan na, Ma'am Istabel. Okay. Adelaida Redosendo. Okay. Ma'am, siguro pinakamaganda punta na lang kayo, no, sa HSAC. Para o kaya tumawag, no? Yes, pwede ring tumawag para maitanong kung ano yung mga pwedeng gawin dyan. Opo. Sa mga yan na hindi nagpapa-meeting, hindi nag-update, pero nagkakaroon sila ng election at wala doon sa kanilang bylaws. Mahirap din yan, di ba? Yes, ma'am. Maraming nagkakaroon ng ganyang problema talaga sa mga homeowners, ano?
Anyway, meron namang, yan, katulad niyan, may election nga sila. Kaso, hindi sila na-update na meron palang election, 'di ba? So, ano pwedeng gawin dun? Sa mga ganon, attorney, dapat bang, pwede ba silang, isampa yung mga ganyang cases? Una-una po, kausapin po muna nila yung Homeowners Association nila Okay. sa kanilang reklamo. Ngayon po, pag hindi po sila siguro napagbigyan or nakapag-explain mabuti sa kanila, that's the time po siguro na they can go na pwede na po silang pumunta sa aming ahensya po. At doon po, Pag-usapan nyo muna ng maayos. Yes po, ma'am. Baka naman meron lang naging problema yung HOA ninyo dyan, no? Yes po. Okay. Kaya hindi nabigyan ng Hindi update, nagkasabit. hindi nagkaroon ng meeting o ano ba yan. Kasi minsan yung mga iba bibiglain ka na lang no. Pero yun, Ma'am Adelaida, pwede ninyo pong idulog no sa HSAC yan. At tutulungan kayo ni Attorney Bernard. Napapapikit si Attorney Bernard. Pero hindi, 'di ba? Yan ang ng HSAC, 'di ba? Yes po, tama Para po. matulungan natin yung mga HOA natin, yung mga Homeowners Association natin at pati syempre yung mga miyembro no ng HOA para ma-resolve natin kung ano man yung mga kaso. Kaya nga nandyan sila 'di ba? Yes po. Oo, sa part naman ng mga officers natin ng HOA, dapat naman din ibigay ninyo yung tamang serbisyo para dun sa mga miyembro para hindi tayo nagkakagulo, no? Hindi nagkakaroon ng problema. At saka, doon naman sa mga ibang miyembro, wag na kayong gumawa ng isa pang HOA, 'di ba? Kausapin niyo muna bago kayo gumawa ng isa pang HOA. Anyway, so I'm sure may mga may mga info tayo na naibigay doon sa mga sa mga nakikinig sa atin na nandyan sa loob mismo ng subdivision. Anyway, hindi pwedeng magrehistro ng dalawang HOA. Isa lang. So, pipiliin lang dyan ang legit. May proseso para dyan. Dadaan muna sa DHSUD. Tapos, tutulungan kayo ng HSAC Yes, ma'am. para dyan sa inyong problema na yan. So, naku, Attorney Bernard, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Alam ko, medyo, na-traffic ka ba? Hindi naman. Hindi naman po, ma'am. Inagahan ko po. Inagahan talaga. Anyway, bago tayo magpaalam, Attorney Bernard, ano yung mensahe mo at saka baka may mga babatiin ka dyan? Ma'am, kung may iba po silang katanungan, ma'am, maaari po silang mag-email sa aming Public Affairs Division sa email address po na info@hsac.gov.ph. Doon po, sasagutin po namin lahat ng katanungan nyo. Inaanyayahan ko din po kayong i-like at i-follow ang aming Human Settlements Adjudication Commission FB page at ganoon din po ang HSAC Regional Adjudication Branch 4B FB page po. Maaari nyo din po bisitahin ang aming website sa hsac.gov.ph para po sa ibang impormasyon tungkol sa aming ahensya. Binabati ko po ang aking asawa na si Rosaline. Yun, ang pinaka-importante dyan, hindi ka makakapasok ng bahay. Sige. Tama po, ma'am. At ang aking mga anak na sila Clara Felicia at Kiara Isabela. Binabati ko din po ang mga kasama ko sa RAB 4B, lalo na po ang Legal Division po. Sila Attorney May, si Ice, si Ann, at si Kuya Roland. Yun lang po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong programa at sa Radyo Pilipinas. Okay, thank you. At hello ulit kay Ma'am Rosaline. Yes po. Oh, wow, okay. Anyway, bago tayo magpaalam, maraming salamat Attorney Bernard, no? Pero yung likers natin, kay Ma'am salamat KMB Chua. Salamat po sa pag-share ng wisdom ninyo, Attorney Tabunyar. Ang pogi po ni Attorney, sabi ni Lopi. May fan ka ata dito, Attorney. Ayan. Yung kay Attorney Idol ko na po kayo no elementary pa ako, sabi ni Jeff Santos. Sabi ni Ma'am Istabel, kami po ang may Certificate of Finality 2018 pa po, pero hindi po kami pina-function. Yun na nga, no, sabi ni Attorney, mag-ano na po kayo. Anyway, maraming salamat sa ating likers, kay Mylene. Ilang milyon yan, yung likers natin. Manifesting lang ako. Kay Mylene Escobillo Diaz, kay Palsiit, Odessa May Santos Robes, Hanami Sampan de la Cruz, Josephine Vestudio, KM Chua, Jerome Toledo, Jared Vestudio, Jesha Gumtang, Ivy Yang. Maraming salamat din kay Gab Humilde Villegas, nag-share sa ating programa ngayon. Thank you po sa 9 milyon nating mga likers.
Maraming salamat po at sa mga may problema po sa asosasyon, sulat po o tawag na lang po kayo sa HSAC. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo lang ba, sa production side, Erwin Peñano at kay Stephanie Vicente. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga hanggang sa susunod na edisyon. Ay, kay Joy Timidan. Sorry, Joy. Ayan, sa technical side. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programa. Ito po si Ven Blones, ang tabayanan kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali.